Wala nang ungol. Gago. Get Rec Show! Mukha kang masamang tao ah. Sabi nga nila yan eh. Totoo naman. Sige. Ikaw parang... May boyfriend ka na ba? Nabastos mo ata ako ah. Nagtatanong lang ako. Survey lang naman. Mukhang bastusin dito ah. Ano ako dito? Okay guys, nandito tayo ngayon sa Get Rec Show. Kung saan ang show ng mga gago. May bago. At hindi, nagbago pala. At syempre, may bago. At kasama ko ngayon ay si Ninong. Ay. Ninong, ano po? Okay. Wala akong bibigay ah. Kasi formality lang yun. Anong pakiramdam na Ninong ka tas ano? Nakikikain ka lang sa mga binyag tas di ka nagbibigay? Sarap. Hindi ka nahihiya? Alam mo yung hiya, overrated yan eh. Kaya ka naging Ninong kasi eat and run yung ginagawa mo, gano'n. Oo, biruin mo yun. Punta ako doon, kain, tapos tago ka for 20 years, tapos pagbalik sa'yo yung inaanak mo, malaki ka na, di na kailangan bigyan na ginagawa. Tuli ka na eh. Tama, ang galing mo. Sira ulo ka ba? Most of the time. Sige. Ang galing mo mag-impersonate as Chris Aquino eh, no? Paano mo nagagawa yan? Mas mali yata yung ano mo. Hindi. Ito. Tama to. Si Tita Chrissy Aquino yung tinutukoy mo. Sino ba to? Ninong Ray. Shit. Sorry. Ninong, sorry. Shit. Akala ko, ano ka? Akala ko Hindi. Sorry. Sige. Hindi pala si Chris Aquino to. Kasi akala ko ang pagkakaano ko si Chris Aquino ka. Ay, okay lang kasi napagkakamala naman ako. Akala ko kasi nagko-cosplay ka. Ay, ayan, mas gwapo sa akin yun. Okay. Sige. Anong pakiramdam na masarap ka magluto pero di ka masarap? At saka nagkakamali. Alam mo yan yung misconception dito eh, di ba? Like, alam mo yung mga foreigner na diring-diri sa bagoong. Kasi parang binulok na hipon daw. Pero pag natikman nila, akin, try nyo muna. So ano ka, alamang ka? Medyo may ganong bantot. Pero ang maganda kasi sa pagkakabantot ko, di mo na kailangan ng mangga. Ako na rin yung maasim eh. Ano iniinom mo, katas ng basura, gano'n? Hindi. Kasi yung katas ng basura masyado mataas sa sugar yan eh. Okay. Kasi marami yung mga tira-tirang soft drinks. Gano'n. Okay. Ang iniinom ko talaga, pinagpigaan ng medyas, yung cameraman ko, si Ian. Di ba mabahong tao yun? Sabi sa'yo pre, parang ano yun. Di ba merong mga tao na bumaho? Siya baho na naging tao. Okay. Mahirap kasama yun, ha? Ayos lang, sanay na rin. Ingat ka. Anong pakiramdam na mas mahaba yung pasensya mo kaysa sa leeg mo? Alam mo, bago ko sagutin niya, sorry. Kasi guest mo ako dito, pinaunlakan mo ako dito sa bahay. Yes. May regalo ako sa'yo. Ano yan? May regalo ako sa'yo. Total, natanong mo na rin naman. Uy, thank you, ha? Mahal yan. Ano to? Tira mo. Uy, maganda to, ha? Tira mo anong pangalan yan. Columbia Neck Gator yung tawag. Neck Gator? Oo. Di, wala lang. Regalo ko lang sa'yo. So, just to answer your question, ako kaya ko isuot yan. Sige, next question tayo. Anong pakiramdam magbuntis? Hindi ko masasabing buntis pa ako. Kasi grade 5 na ito. Presidente nga ako ng PTA. Pre, huwag mong idama yung bata. Kung nagkaroon ka ng kasalanan, huwag mong idama yan. Walang kaalam-alam yan. Kaya nga, inosente yan, tol. Pero katawanan ko nga eh. Ha? Active ako dun sa school neto. Ha? COVID, ako lang mag-isa sa PTA boardroom. Okay, sige. Pero huwag mong ano. Ano yun? Tsaka ilabas mo na yan. Ayoko. Nainitan yan. Ayoko. Masyadong delikado ang mundo. Masyado kang overprotective ka. Dito lang yan. Mamaya maging ano yung anak mo eh. Maging nerd yan eh. Ay, nerd? Dying chicks niyan. Ano mas maasim? Sinigang o ikaw? Depende kasi sa klase ng sinigang yan eh. Para kung ano yung sinigang sa bayabas, amoy putok pero hindi masyado maasim. Oo, may ganon. Oo, yung sampalok naman, maasim pero hindi amoy putok. Oo. Pinagsama ako ng dalawa, pre. Ang galing, no? Siguro gago ka. Palagay ko rin, pero
alam mo yun, tanggap ko naman eh. Tanggap ko naman least, diba? Oo. Oo. Ikaw, tanggap mo bang gago ka? Ako host dito eh. Sorry. Oo, Pag umiihi ka ba, gumagamit ka ng magnifying glass? Hindi, parang iniinsulto mo ako eh. Ay, hindi. Kasi, ano ba yan? Salamin ba yan? Magnifying? Kasi pabilog eh. Microscope. Pero pag umiihi ka nga, Pag umiihi ako dati, salamin. salamin talaga. Ginagamit ko salamin para makita ko kasi baka, alam mo yun, umalat. Gets. Oo. Ngayon, ang ginagawa ko, ano na lang, sa ningning ng mata ng iba. Ningning na. May tiga ano ka na? Minsan si Ian, si Alvin, si Ami di pa minsan-minsan. Ay, hindi ganyan. Kasi pag labas agad dyan eh, alam mo yun. Yung minsan lang, yung sentro. Parang, ano ba yan? May ano ba dyan? May kabiasnan ba dyan? Or what? O ano? Hindi, ano to, parang maihahalin tulad mo to sa isang black hole. Black hole. Oo. Hindi ang itim yan. Medyo, pero hindi siya maitim dahil maitim siya. Maitim siya kasi walang liwanag. Magkaiba yun. Oh, shit. Grabe yan. Ay, grabe Baho yan. Grabe talaga. Ay, hindi naman mabaho. Amoy kulob na may naptalina. Oo. Gets ko yan. Oo. Cabinet, alam mo yun, yung amoy ng cabinet. Parang ano yan eh. Oo. Kung tatanungin ka, bakit ka sasagot? Palagay ko. Hindi, tingnan, ano lang, bakit ka sasagot? Tinatanong ka. Hindi, palagay ko nga, oo. Kumain ka na sa mga, no? Mga 7, 8. Ganun. Ayun sa mga nag-ano ko doon? 5. Meron sa ano, nag-ano ka na? Ikaw naman, mga half na siya. Sige. Na-offend ka ba kapag leg ng manok ulam nyo? Hindi. Kasi naalala ko yung sarili ko sa leg ng manok. Alam mo yung camel? Oo, yung may sungay sa tenga. Hindi, yung camel mismo sa Dubai, yung parang sa mga disyerto, yung may ganun. Camel pala tawag. I mean, yung parang may imbakan ng tubig sa likod. Oo. Yung sa'yo dito? Oo. Ano yan? Hindi ka na-dehydrate? Ano yan? Ano to? Milk tea, Coke, Sprite? Hindi, ano yan? Thirst yan, pre. Thirst? Yan, ay, actually, asan na yung thirst ko? Painom nga ng thirst ko. Oo, kunin nga yun. Nauuhaw din ako, yung tumbler ko, asan na yung thirst ko? Yung tumbler ko. Ang gara ng mga tanungan dito eh. Sabi, interviewin daw ako sa pagkain eh. Ay! Hindi, kasi yung producer dito, ano talaga, masama ugali. Sino producer dito? Ikaw? Hindi ako. Walang producer dito. Kita mo. Ikaw, kailangan mo pa niyan. Ito kasi, ito yung thirst, actually, hydrate your body, 40 Ozia, Ozzy. Tama. Kilala naman si, Ozzy Dogs? Oo, kilala ko yun, si Ozzy Dogs. Tropa ko yun ng kinder. Sige, palagay naman ng tubig, na uwaw lang ako. Yung ganyan ko kasi, meron din ako niyan, color. Sus, wala kang ganito. May ganyan ako. Wala kang ganito. Kunin mo nga yung ganyan ko. Meron akong extra. Meron pa ako nakakabit dito. Wala kang ganito. Meron ako iyan. Akin. Sus. Wala. Ay, na. Sampalin kita, pre. Sasampalin ka nun. Meron din ako niyan, akin, color black. Ang liit naman ng ano mo. Eto, punta na tayo sa Get Rich segment. Okay. May papakita lang ako mga litrato sa'yo. Yeah. Tapos, sabihin mo lang sa akin kung ano masasabi mo sa litrato na to. Okay? Parang gago. Eto. Wala pa. Ano masasabi mo sa litrato na to? Congratulations. Sino yan, pre? Ay, mali. Ano masasabi mo sa litrato? I like the view. Ba't mo na-cosplay yan? Hindi. Sino ka ba dito? Ako yung nasa taas, pre. Blurred kasi. Hindi ko ma-recognize. Dito ko eh. Sige nga, gumanong ka nga. Ito ka nga. Ito. Ano masasabi mo dito sa larawan na to?
gwapo niya. Wala ka ba napapansin? Ang haba ng leg niya. Tapos ang iksilan sa'yo. Hindi, ano? Baka may gusto kong sabihin. Hindi, host ka kasi. Hmm. Pero gusto ko lang sabihin na ikaw rin. Hindi, si Kong na lang. Anong masasabi mo dito? Idol ko yan. Bakit? Anong masasabi mo? Baka may gusto ka lang sabihin. Kong, baka naman. Diba? Idol ko yan si Kong. Ano yan? Sobrang nakakatawa na talagang Kami ako. Hindi ako iiyak! Mga ba akong iyakin? Pero si Kong idol ko yan. Kahit kailan di ako naiyak sa mga videos si Kong, lalo yung The Letter Sender. Di ako naiyak doon. Pero ito, kung may masasabi ka man kay boss ko ngayon, anong masasabi mo sa kanya? Mahal na mahal kita at magpasaya ka ba ibang tao. Di tulad ng ginagawa ng iba, imbitahin ko nyari sa bahay nila. Sabi, ganyan-ganyan daw. Tapos, tatrastokin ka lang, ganyan. Wow. Bakit tinamahan ka? Galing. Tinamahan ka? Galing. Tinamahan ka? But ako nga ano ako dito, tapos pinulutuan mo ako leg ng manok eh. Oh, 8 pieces pa yung leg ng manok. Tapos 3 ways mo pa. Anong mas nakakaano doon? Sabi ng mga inaanak ko yun, sabi, pagluto mo. Kahit na, kung mahal, kung nire-respeto mo ako bilang kaibigan, hindi mo ako luluto ng leg. Oh. Sarap naman, di ba? Oo, nandun na tayo. Pero hindi tama yun. Naalala mo ba nung una ka sinampal? Habang, di ba nung una parang nakakagulat? Ba't ang una sarap? Mananakit ka pa? Hindi, masarap nga. Sampalin mo ako. Huwag ka nang magpaliwanag! Eto! Punta na tayo sa mga nakakaseryosong katanungan. Ayan! Okay, ito na yung talagang tunay na katanungan. Ayan. Sino nga ba si Ninong Ray? As Ryan. Yun. Ayan yung mga kaibigan ko. Nariyan si Totong, second year, high school pa lang, tropa ko na yan. Saan ka nag-high school pala? Yeah, sa Malabon. Sa St. Malabon James. Malabon na siya. St. James. St. James. Okay. Sa bayan, oo. Malapit sa pinuntahan natin. Yes. Nadaanan natin actually. Sino si Ryan sa likod ng camera? Si Ryan Reyes, na hindi Ninong Ray. Yun din eh. Yun pa rin. Yun din talaga. Paano nasabing yun pa rin? Wala bang masyadong bago? Wala bang masyadong restriction si Ryan? Hindi na ako baon sa utang ngayon. Alam mo yun? Yun na yung pinagkain ko dati. Bakit? Dati baon ako sa utang, pre. Bakit? Paano ka nabaon? Alam mo naman, pag bata ka, una kang nakahawak ng pera, gastos. Ano yan? Mga desisyon na... Desisyong mali. Oo. Desisyong mali yan. Baon ako sa utang noon. Yun ang pinagkaiba. Yung dating Ryan Reyes, sa Ryan Reyes ngayon. Alam mo, ako pa rin naman talaga. Yes. Ako pa rin naman talaga. Wala naman talagang na iba. Ano pa rin ako. Kupal pa rin talaga ako. Alam mo yun. When you say utang, tol, magkano yun? Nabaong ka sa utang na yun? 7 digits? Hindi. Pero, ang sahod ko noon was, yung time na yun Yes. below minimum wage, 500 pesos a day. At ang utang mo? Ay 300, I think 70,000. 370? Oo. Medyo ano nga yun. Di ba, pre? Medyo baon nga yun. Bakit dyan? Kasi, kung ita-times mo yung isang taon mo, halos ano lang yun. Pre, kailangan mo ng 35 years bago mabayaran yun. Yes, kasi ang isang taon, 100K. Tapos, mayroon ka pa, expenses ka pa, or what. Oh, shit. Diba? Paano ka nagkautang ng ganon? Maling desisyon. Maling desisyon. Kasi, nagkaroon ako ng magandang negosyo nung ako yung mga 23, no? Pre, no? Mga ganon. 23, kumikita na ako ng ano nun, 6 digits. Pre, biruin mo. Talaga sinuwerte, pre, sa tulong din. Anong negosyo to? Ano to? Ship chandling. Ano yan? Ano yun, pre? Parang ano to? Taga-pamalengke ako ng barko. Uy! Pre. As in yung buong barko? Buong barko. Ano to, cargo to, hindi to cruise. Pre, kasi... Dami nun. Pre. Pre, nagsi-6 digits talaga ako nun. Sa ganung edad. Tapos, bata ako, first time ko makahawak ng sarili kong pera. All my life, wala naman, estudyante ka, pre. Alam mo, wala ka namang pinagkakitaan talaga. So, nakahawak na ako ng ganun. Sabi ko, tangin tayo kong pera, pre. So, na-spend ko ng mali. I have nothing to show for it. Ngayong nandito na ako. Isa na lang maituturo ko dun sa lahat ng kinita ko dun, which is yung bike. Bike na 10,000 na yun yung unang-unang binili ko sa kinita ko. As in bicycle lang. Bicycle lang siya kasi gusto ko magpapayat. Gusto ko magpapayat. Tapos, nung nawala na yung business ko, hindi na bago yung ano.
Hindi masyado na bago yung spending habits ko. Mm-hmm. Tapos, actually, utang yun sa credit card, pre. Kasi utang pa. Ito yung, ano ba ito? Parang home credit, mga gano'n? Hindi, credit card talaga. Kasi pinadalan ako ng credit card kasi parang may pumapasok na pera. Parang gano'n yun eh. Di ba gano'n yun? May gano'n. Oo, pinadalan ako. Sabi ko, uy, wow. Nakitang good standing yung paycheck mo. Yun. So, yun. Doon ako nagkautang hanggang ang laki ng binabayaran ko. Sabi ko, talaga? Pwede akong gumastos ng ganito. Tapos ang babayaran ko lang buwan-buwan ay 3,000. Yung minimum lang yung babayaran mo. Yun. Doon ako nalason. Grabe pala. Ngayon, kailan mo nabayaran yun? Ito na lang. Nung Ninong Ray na ako. Doon ko lang nabayaran yun. Isipin mo yun. Paano yung pinagkautangan mo? May nakitubo nun? Pre, sa totoo lang, yung bulk ng utang na yun, puro interest yun. Oo, interest talaga. Mali, hindi ako umutang ng 350,000. Alam mo yun? Talagang sa interest lang patong-patong lang talaga. Oo, pre. Anong kalala? Pero at least, di ba? Mayad na. Mahirap huminga ng umaga ng ang isipin mo po. Babayad ko sa utang ko. Naalala ko yun nung kumita na ako, sabi ko. Nung kumikita na ako sa vlog, sabi ko, tangina, mabayaran ko lang yung utang ko. Okay na kahit matapos na to. Sabi ko noon. Kasi before mangyari ito, ang dinadasal ko lagi, sana pagkagising ko, wala na akong utang. Tapos kahit pasahurin na lang ako ng minimum wage for the next, 20, 50 years. Basta wala ka lang utang. Basta wala lang akong utang, okay na. Gina. Pre. Ang hirap ipaliwanag sa tao yung mental stress doon, yung may ganun ka kalaki utang. Mahirap. At imposible mong bayaran. Yes. Sobrang hirap. Baka mamaya magkautang ka pa uli. Oo. Mahirap yun. Yun, hirap. Galing, no? Hindi ka pa nape-pressure na sa edad mong yan. 33 ka na, Brad, no? Hindi ka pa nag-aasawa. Hindi. Hindi ka nape-pressure? Hindi. Bakit? Una sa lahat, hindi naman nag-expire ang lalaki. Alam mo yun? Pero pangalawa, at pinakamatindi, may girlfriend na ako ngayon. Uy! Oo. Naku naman! Hey, baby. Ang galing naman mga bata. Bago lang actually. Bago lang? Bago lang. Ilang months na? 6 months, 7 months. Uy! Hindi mo pa pinapakilala yan, Hindi. Kasi, syempre, gusto niya pa rin yung privacy niya. Gets. Artista ba yan? Hindi. Model? Hindi. Pero, Oy! ang ganda pa sa model, pre. Sinasabi ko. Yung pagmumukhang yan, nakakauto yan, pre. Hindi ka na nga mapipressure kasi may girlfriend yan. Oo. Okay, maganda rin, di ba? Pero sige, ito. Masasabi mo na ba na perfect na yung buhay mo ngayon? Hindi. Hindi talaga. Kasi may pera ka na eh. May pera ka na, may sasakyan ka, may bahay ka, may mga gamit ka ng mga na wala sa iba. Relo mo pa lang. Alam mo na yan, Brad. Pero hindi mo pa nasasabing perfect yung buhay mo? Una sa lahat, hindi ako naniniwala mayroong perfectong buhay. Kasi kapag eto na lang, lagay natin sa analogy ng gaming. Sa analogy ng gaming. Pag ikaw naglalaro ng GTA, parang bubusin mo yung tao sa syudad, ganyan. Yes. Tapos nagko-quest ka pa para makabili ng gantong baril. Tapos biglang binulong sa'yo sa computer shop, type mo to, Hesoyam. Hesoyam, no? Oo, type mo to. Parang lalaruin mo na lang siya mindlessly at hindi ka na nag-e-enjoy sa laro. Kasi easy na eh. Oo. So, hindi dahil nakuha mo na yung bagay na yun, yung pagpalagay nating nawala ka sa utang, komportable ka nang nabubuhay, perfecto na yung buhay mo. Napakaraming bagay sa buhay ang hindi kayang bili ng pera talaga eh. Una lang, samahan. Ito, pagkakaano natin. Pagkakaibigan. Hindi mo mabibili yan. Yung relationship mo, hindi na sa mga kaibigan, kundi sa lahat ng taong nakapaligid. Yan, sa yan. Alam mo, ang hirap ng sabihin, pero hindi talaga, while yes, totoo, na ang sarap ng feeling na, speaking from experience, galing sa buhay na baon ako sa utang. Alam ko yung pakiramdam na, eto na, bukas darating na yung billing statement ko. Wala akong pambayad. Ang hirap nun. Nung nagkaroon ako ng pera, ang nawala lang naman sa akin ay, yun. Yes. Nawala lang yun. Pero hindi nun na-solve lahat ng problema ko. Tingin mo ba, kunyari lang wala pa ako asawa, pero kunyari, nag-aaway kayo mag-asawa. Tingin mo ba, pag binigyan mo, mong awayan, ito 1 milyon. Tingin mo ba, gagana yun? Kung siguro yung asawa mo, gagana. Siguro gagana yan first 100 times. Pag naka 100 million na sa'yo yung asawa mo, iwan na kita. Ayun. Diba? Hindi masosolve. Hindi masosolve na lahat yung pera. Walang perfectong buhay. At kung meron mang perfectong buhay, ayokong magkaroon nun. Ayokong
ayokong ihesoyam yung buhay ko. Bakit? Kasi gusto kong enjoyin. Tsaka wala nang thrill, no? Wala nang thrill eh. Easy. Oo, ayoko na. Basic na. Wala yun, pangit yun. Ayos to, Basic, ayos. ayoko Maganda, na. maganda. Eto, ano ang isang bagay na willing kang ipagpalit? Kapalit ng katanyagan mo, Ito, pagpapalit mo yung katanyagan mo at kasikatan na meron ka ngayon. Anong isang bagay yon na willing kang ipagpalit tong katanyagan, kasikatan at kung anong meron ka ngayon? Eto, technically isa lang to, pero magkadikit siya. Siguro ang gusto kong sabihin ay peace of mind. Willing kang ipagpalit yung katanyagan at meron kang estado ngayon sa peace of mind. Pre, magkano bang ibabayad mo para hindi ka na mag-alala sa kahit anong bagay? Medyo mabigat yung tanong na yun. 'Di ba? 'Di ba? Dahil tayo iniisip eh. Marami tayo iniisip, eto bang ginagawa kong project ngayon, magiging ano ba to? Magiging successful ba to? Kahit alam mo naman yung lahat ng kailangan mong gawin, minsan, kinakain ka ng uncertainty. Yes. Kung aalisin natin yung uncertainty, at alam natin imposibleng alisin yon. Ngayon, kung ipapalit ko to para sa kawalan nga ng uncertainty na yun, like yung peace of mind ko nandun, gagawin ko to kasi kaya ko tong gawin, magtatagumpay ka pa sa buhay, eventually makukuha mo pa rin yung bagay na yun. Kasi hindi ka wini-weigh down ng uncertainty na nararamdaman mo. So yes, kapag nagkaroon ka ng peace of mind, mas yayabong ka sa buhay. So willing ka na ipagpalit? Oo. Para sa peace of mind lang? Para sa peace of mind. And dapat yung peace of mind din, hindi lang isang araw. Siyempre, eternal peace of mind. Oo. Oo, pre. Pero kasi wala na lahat to. Wala na lahat. Hindi ka na uli si Ninong Ray. Hindi, pre. Payag ka? Oo, pre. Babalik uli yung sa'yo tanong. Magkano willing ibayad mo sa peace of mind mo? Tama. Hindi siya nabibili, no? Hindi siya nabibili, pre. Wala sa Lazada yan. Hindi mo pwede add to cart. Magandang usapan na, no? Oo. May quote, no? Magkano mo pwedeng bilhin yung peace of mind? Kasi kung mabibili, Brad, pag-iipunan natin. Oo, pre. Kahit mahal. Oo. Makuha lang natin. Totoo yan. Yun ang malupit yan. Kung dumating yung isang araw na singining ka ng kalusugan mo, yan. Pagsisisihan mo ba itong mga ginagawa mo? Siyempre. Kasi matanda na tayo eh. Ikaw, pag umiinom ka, alam mo rin naman na... may limit na ako. Di ba? May limit. Dati hanggang 9 a.m. ako, hanggang 6 na lang ako ngayon. Ano oras ka nagsimula? 5 p.m. Medyo malala yun. Pero oo. Natatakot ba ako doon? Oo. Gumagawa ko ng paraan ba doon? Oo naman. Pero, hindi rin talaga kita. I mean, ito, maaring maaring hindi to halata na iba to, pero nag-lose na ako ng 20 pounds. Ano na yun? Almost 9 kilos. 9-10 kilos. Siyempre, kung gusto mong i-imagine kung ano yung 10 kilo. Malaki yun. Kalahating ka ba ng bigas yun? Ganun ang nawala sa akin. So may ginagawa ako. Hindi lang talaga halata. At saka, hindi ko pwede sabihin na, guys, healthy. Tapos, morbidly obese ako. Kahit sa akin, hindi lang talaga halata kasi tayo ay mataba. Pero gumagawa tayo ng paraan. I'm sure, kita ko yung mga bakal-bakal mo dyan. Hindi ko ginagamit yan. Hindi ba? Display lang ba yan? Pinangyabang ko lang yan, binili ko. Tinan mo, nag-gym ako, pare. Ano may nabuhat mo? Ito, dito, rice cooker. Dito. Kaldero. Ganun na yan eh. Pero, gumagawa ng paraan. At least kahit pa paano, hindi natin masabi, Brad. Hindi natin talaga masabi. Dami nating pera nga. Oo, sige. Sikat. Oo. May gamit, may kotse, may ganito, may ganyan. Paano isang araw, biglang boom. Yeah. Tama. Kaya rin, hindi to endorsement of any kind, pero kumuha kayo ng insurance. Maganda rin. Kumuha kayo ng insurance sa panahong kaya nyo pa. Alam mo yung mga insurance ko, Brad? Malupit eh. Meron akong St. Peter na money back. Tapos ko nang bayaran. Bakit? Paano yun? Hindi tayo sponsor ng St. Peter money back. Pero lahat sa pamilya namin, meron ng St. Peter money back at binayaran talaga namin. Why? Kasi naniniwala ako na yung money back na yan is kaya kong yung talunin yan. Kasi may years before mag-money back. So, balik lang yung pera ko. May libreng kabaong pa ako tsaka service ni St. Peter. Ayun. At kasi ako, sa akin lang itong kasikatan na dinadanas ko ngayon, itong may pera, may kinakain na masarap, pwede kong bilhin kahit anong trip ko na gusto ko. Hindi naman yung sobrang mga mahal. Pero yung mga bagay na pwede nating bilhin na hindi na kayang bilhin ng iba dahil hindi na pagbigyan ng alam mo na, ng kaswertihan. Yes. Ako para sa akin na yun, more on sa part na na ako parang ano ba to? Kaya ko bang gawin to ng
ganito pa rin yung katawan ko. O Yes. baka balang araw, after 2 years, Wala na. wala na ako. Anong masakit nun? Pag nawala ako, hindi lang naman yun yung nawala eh. Nawala na rin yung bubuhay sa anak ko. Tama. Pamilya ko. Yun yun. Sa palibot ko. Yun So, yun. Kaya nga, ito tulad din sa icon, yung peace of mind. Lalo kung meron kang anak, di ba? Meron kang anak, hindi mo alam kung ano mangyayari sa kanila kapag nawala ka na. Pag kumuha ka ng insurance, at least kahit pa paano meron kang peace of mind. Yes. Kaya ako kumuha ng mga nun. At least mawala man ako, kahit pa paano meron ko silang exactly. iiwan ako sa kanila. Yun eh. Yun talaga yun eh. Yun talaga yun. Kasi yung sinasabi nila na kapag namatay ka, ang pinaka may iwan mo is yung memorya at pagmamahal mo sa tao. Yes, andun yun eh. Pero ano pa yung pwede mo pang iwan na pwede namang makatulong sa kanila? Bukod sa kasakitan ng damdamin at ano ba yun, hirap na nararamdaman at tiyak. Baka pwede man nang iwanan mo man lang ng kahit isang beses na pagdating ng araw, sila naman yung mga kailangan, kahit wala ka na, nakatulong ka pa din. Yes. At yun. Yung sinasabi mong insurance. Magandang ano yun ha. Actually, totoo yun guys. Kuha ka insurance. Promise. Again, kumuha kayo ng insurance. Baka naman. Diba? Oo. Insurance. Oy, baka naman. Baka naman. Lalagay natin dito yung logo. Tapos Kininong Ray dun sa pader mo. Pala kayo, paunahan na lang kayo bago kayo mamatay. Joke lang. Pero ito, ano tong last na bagay? Nasa na lahat, di ba? Nasabi mo na rin yung peace of mind. Ito na lang, pinaka-minimithi mo ngayon. Ang pangit na sabihin peace of mind uli eh. Pero yun talaga eh. Pero for the sake of, not repeating myself, siguro yung ano na lang talaga. Yung, pag kasi ako nagdadasal, hindi ko dinadasal na sana dumali buhay ko. Natutunan ko yun sa restaurant eh. Nung nasa restaurant pa ako, hirap. Oo, sa vlog mo to eh, di ba? Nasabi mo. Grabe, sobrang hirap talaga. Tapos, naalala ko to eh. Nagdasal ako isang beses. Nasabi ko, sana po dumali yung trabaho ko. Tapos bigla ako na-realize, teka lang. Pag dumali yung trabaho ko, ang ibig sabihin nun, gusto ko bang kumonti yung customers namin? Hindi. Ayoko nun. So mula nun, binago ko yung dasal ko. Ang dinadasal ko na mula nun, hanggang ngayon, sana po, kayanin ko lahat ng binibigay ko. Yun ang maganda. Oo. So, yun ang hinihiling ko. Yun ang hinihiling ko pa. Yan ang yung pinaka-minimithi mo ngayon. Yes. Lakas para harapin lahat ng challenges na binibigay sa atin. Whether it be work or personal. Yun. Kahit ano yun. Naniniwala naman akong kaya. Yung sinasabi nila na di naman paparanas sa'yo yan kung di mo kaya. Naniniwala ako doon. Naniniwala ako doon sa bagay na yun. Kasi marami na rin akong pinagdaanan na akala ko hindi ko kaya. Pero kaya mo pala. Pero kaya pala. So, kung doon pa lang napatunayan ko, edi mga susunod kong challenges sa buhay, alam ko nang kaya ko. Nice. Oo. So, lakas pa. Yun lang ang pinaka-minimiti mo. Oo. Kayanin mo lahat ng... Yes. Pagsubok. Lahat ng errands and kung ano man. Galing. Ito, last na. Baka meron ka lang mga mensahe sa ano mo, sa mga inaanak mo dyan. Ayan, sa mga inaanak ko dyan, maraming salamat sa suporta. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Mula sa pagtitinda ng manok sa palengke, hindi ko maintindihan kung paano na ako napunta dito ngayon ini-interview ng The One and Only Ghost Wrecker. Pero yun nga mga inaanak, maraming salamat sa inyo kasi kayo ang naglagay sa akin sa posisyon na to. Nice. Ako, para sa akin, ayun guys, sa akin supporter ko yan. Follow din tayo kay Ninong Ray, ganun din. At ayun, salamat kay Ninong Ray sa pagpapaunlak at sa atin. Medyo matagal na rin tayo magkaibigan. 2 years na. May 2 years na. So ayun, wish ko lang good health sa ating dalawa. Yes. At mas maging maganda ang buhay natin. Yung peace of mind, sana hindi man natin makuha ngayon, pero sana dumating. At saka ayun, gumawa pa tayo ng maraming katarantaduhan. Yan! Ano ang buhay kung walang katarantaduhan, di ba? Exactly. Ito ang Get Rec Show. Nek mo. Wala nang ungol. Gago. Get Rec Show.